So what's up mga kababayan? Welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon po ay hindi ko na patagalin ito. Gusto kong madaliin at mapakinggan ninyo ito. I'm sure naman na hindi natin alam itong issue patungkol na po sa agreement nitong dating Pangulong Duterte at ng China. Ito nga po ay kakalabas lang po na balita at sinabi nga po ito ni Harry Roque sa isang interview sa isang media, no? At nagkaroon na po ng agreement ito noong 2016 pa, nung kakaupo pa lang ng ating former President Rodrigo Duterte. So panoorin natin ito at magre-react tayo dito at pakinggan ninyo yung mabuti mga kababayan ko kung nalaman ba ninyo o kung ibinalita ba nila ito noon, no, sa taong bayan. Ito panoorin ninyo mga kababayan ko. Pag-amin ni Harry Roque, dating spokesperson ni dating Pangulong Duterte tungkol sa kailang pinasok na gentleman agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng China. Within Manila's exclusive economic zone. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. No? Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. At dahil dito sa agreement nito, sa tingin ko, nabawasan yung tensyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Dumating yung Chinese Premier sa Pilipinas ng panahon ni Duterte at dumating din si President Xi mismo sa Pilipinas. So maraming pagkakataon talaga na nakatulong ang Presidente hindi lang sa Ambassador, hindi lang sa Foreign Minister ng China, kundi sa Premier at saka kay President Xi. Dito sa Pilipinas, sa China, at sa iba-iba pang venue. Roque says aside from him and Duterte, So malinaw po yung sinasabi ni Harry Roque na talagang nakipagkasundo agreement nga po ang dating Pangulong Duterte. Kung yung mapapansin, ilang araw na pong pinag-uusapan ito, wala pang komento itong si dating Pangulong Duterte sa issue ito. At ang tingin ko, dahil sa sobrang kadaldalan nitong si Harry Roque, baka ito ang dahilan kung bakit nasisira si dating Pangulong Duterte. Kasi dito sa agreement na ito, malinaw na itinago sa Pilipinas at sa mga Pilipino dahil ito rin ginawa nung bago pa lang ang administrasyon ni Duterte. Ako hindi ko nabalitaan to. Comment po kayo down below mga kababayan kung alam nyo po ito, kung nabalitaan nyo po ito mga kababayan, or kung inilabas ba ito sa media noon. 2016 siya umupo. So ang tagal ng panahon ay tinago ito sa mamamayang Pilipino. Samantalang nakataya ang property, ang exclusive economic zone ng ating bansa sa West Philippine Sea. Bakit may agreement na ganito at bakit itinago sa mga Pilipino? Ngayon, na nang ibuko ng China, nanggaling pa sa China ang pagkumpirma na merong kasunduang hindi sumusunod ang ating kasalukuyang gobyerno na hindi naman alam ni Pangulong Marcos na meron palang ganyang agreement. Yun lang mga kababayan ang masakit. Hindi alam ng Pangulong Bongbong Marcos na may ganoon na palang kasunduan noong 2016, noong si Pangulong Duterte pa lang po ang naupo sa Pilipinas. So panoorin natin mga kababayan ko. Tapos umamin na nga si Roque na meron nga at marami raw kung beses nagkita, nag-usap si dating Pangulong Duterte at saka si President Xi Jinping. Kaya nangyari po yan. So sino ngayon ang may pagkakamali? Hindi si Pangulong Marcos, hindi ang kasalukuyang gobyerno. Dahil kung kinonsulta at Ito mga kababayan ko, sana makinig po at mapakinggan ito nitong mga anti-Marcos at itong mga DDS. Siguro wala silang alam regarding dito sa pag-uusap kasi biniblame po nila ngayon ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos about po sa pinag-aagawang West Philippine Sea. No? So sana panoorin at papanood ito nitong mga DDS para makapag-isip sila. Oh, ayan. ipinarating sa taong bayan ni Duterte yung kanyang gentleman agreement na yan na sinasabi ni Harry Roque, siyempre malalaman ng taong bayan at maaaring mag-comment, mag-react ang tao, maaaring may tumutol, maaaring may pumabor, lalo na yung mga Tama. DDS na kahit anong gawin ni Duterte, papor sila. Pero sa mga Pilipino
na independent, may karapatang magsalita. Kung kinonsulta, hindi papayag yan. At dahil dyan, inulit na po at sinabi ng Malacanang at ng National Security Council ng ating kasalukuyang gobyerno, hindi i-honor, hindi kinilala at hindi ipatutupad ng kasalukuyang pamahalaan ang gentleman agreement na ito. Dahil ang paniniwala ng ating administrasyon, karapatan ng military at ng gobyerno, i-develop, magandahin ang PRP Sierra Madre na kinakalawang na matapos itong isadsad noong 1990 sa ilalim ng ERAP administration. Mabuti pa sa ERAP kahit hindi matapos sa kanyang termino, mayroong ginawa, nakasaysayan at nakabuti sa ating bansa. Dahil kung wala po yung barkong yan sa Ayungin, malamang matagal lang nakuha ng China yung lugar na yan. Kaya hindi makuha kasi may barko tayo doon at may mga military nagbabantay. Yan ay gustong ikumpuni ng ating gobyerno. Kaya posibleng hindi lang pagkain, medicine at water ang resupply, pati yung pintura at kung anumang maaaring mga materyales para kumpunihin ang barkong yan na ayaw ng China. Dahil yung pala yung agreement between Duterte at China ayon kay Roque na walang gagawing pagkumpuni sa barko. Pagkain, tubig lang ang dapat isupply. Aba, iba yun. Iba yung kasunduan nila. Ngayon ang ating gobyerno ay naninindigan. Mas tama sa aking opinyon bilang Pilipino itong desisyon ng ating gobyerno na hindi tayo dapat diktahan pakialaman ng China dyan sa ating barkong yan dahil nasa exclusive economic zone ang Pilipinas. So dahil nga po sa ingay ni Roque, nagkabukuhan na. Kahit na naunang nagkumpirma ang China na mayroong ganyang agreement, dati nga ay secret agreement, yung pala ay gentleman agreement, ay tahimik pa rin ang mga Duterte. Ngayon si Roque nagsalita na meron. So, buti pa sila mga kababayan ko alam nila. Pero tayong mga Pilipino, mga independent na Pilipino na pwedeng magsalita o magkomento, hindi po natin alam kung sakaling ito ay totoo. At hindi nila pinaalam sa publiko, mga kababayan. Para talaga. So, kaya sabi ko, sa ingay ni Roque, siya, yan ang maaaring dahilan na ikasisira ng dating Pangulong Duterte. Kasi tinago nga yan. Gusto nilang itago siguro habang buhay yan. Sa daldal ng kanyang dating spokesman, ayun na, detalyado na. Kaya para po sa aking opinion, interpretation, dapat lang alamin ng ating gobyerno ngayon gaano kalalim yung agreement na yan. Wala bang kapalit ito? Tama. Ito may agreement na gano'n-gano'n na lang? Baka po may something pa yan. Baka may kapalit na pera yan o may kapalit na kung ano. Kaya dapat malaman. Bigyan ng pagkakataong magpaliwanag si Duterte, magpaliwanag si Senador Alan Peter Cayetano dahil noong time na yun siya yung Foreign Affairs Secretary at itong Harry Roque dahil mukhang alam na alam niya. At kasama sila sa mga nagtago ang katotohanan sa mamamayang Pilipino. Malinaw, huwag kayong magalit pero sigurado magagalit yung mga DDS dahil sarado ang isip na maya. Puro Duterte mga yan, wala para sa bayan eh. Ito ay obligasyon niyong ipaliwanag kasi nakataya ang national security at kapakanan ng teritoryo ng bansa ang iso rito. Kaya pala napaka-agresibo ng China dahil may agreement kayo. Kaya pala no, napaka Hindi nakati sa China, lakas ng loob nila mga kababayan. Makapag-deny, inamin na ni Roque ang agreement. So, isang malaking tanong, bakit nyo ginawa yan? Hindi ho pwedeng paniwalaan na ganun-ganun lang yan. Kaya nga dapat alamin, ano ang kapalit? Imposibleng pumayag ang nakaraang gobyerno ng walang kapalit sa kagustuhan ng China. Dahil kung hindi ko kumpunahin yung barko, maaaring matunaw yan, maaaring masira. Di ba? Kaya huwag kayong magpapapaniwala dun sa mga Duterte vlogger na sasabing, oh, barko lang yan, luma pa yan, bakit na pinag-aawa yan? Kabubuhay yun. Kawalan ng kalaman, kawalan ng prinsipyo. Yan ang mga sarado ng mga tagapagtanggol nila. Bakit daw luma ng barko ay pinag-aagawan? Nasaan ang kukuti ng taong yan? Yan ang walang kakwenta-kwentang argumento. Yung nagsasabi na walang kwenta yung barko niya, walang malasakit at pagmamahal sa gobyerno at sa bayan. So yun, tama mga kababayan ko. So dapat yun ay imbestigahan at para malaman po ng publiko kung ano yung totoong nangyari. That fast
termino ni dating Pangulong Duterte. So para din po malaman ng taong bayan kung totoo ba talaga ang sinabi ni Harry Roque na talagang may agreement sila regarding dyan. So once again mga kababayan ko, sa mga bago pa lamang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel, Algery Vlog, at pag-click na rin po ang like at notification bell para always kayo ma-notify sa lahat ng ating mga upload, ng mga updates, mga reaction videos natin about sa bansa natin. So mga kababayan ko, just leave your comment down below. Sa mga gusto mag-comment, feel free to comment. So once again po, ingat and God bless.